Sa loob ng St. Ignatius Royal Academy, isang pribadong paaralan na sikat sa matataas na matrikula at laging nasa top 10 ng mga national ranking, nakilala si Ginoong Rowena Montejo bilang isang maestro ng Ingles. Ngunit sa likod ng kaniyang impeccably tailored na kasuotan at ng matinis matibay na boses na laging umaalingaw-ngaw sa hallway, nagkukubli ang isang matinding yabag at pagkamataas. Naniniwala si Ginoong Montejo na siya ang pinakamahisaan at ang mga mag-aaral niya habang itinuturing niyang ekstensyon ng kaniyang kahusayan ay itinuturing din niyang mga walang kwentang masa na kailangan niyang hubuging sa pamamagitan ng takot at panggigipit. Para sa kaniya, ang pagiging istrikto ay hindi lamang tungkulin kundi isang performance na dapat laging pinanunood ng lahat. Sa kanyang klase sa 4th year English Literature, kung saan tinatalakay nila ang mga obra ni Shakespeare, nakaupo si Leo. Si Leo, 16 na taong gulang, ay isang bata na namumukod tangi sa kanyang klase. Hindi dahil sa mamahaling gadget o branded na sapatos, kundi dahil sa kanyang pagiging tahimik at matalas na isip. Siya ang top student sa klase ni Ginoong Montejo. Subalit ang kanyang presensya ay tila isang anino na laging yumuyuko. Sa St. Ignatius, kung saan karaniwan ang mga estudyanteng may kotse at driver, si Leo ay laging naglalakad pa uwi o kung minsan ay sumasakay ng pampublikong bus, isang katotohanang hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng kanyang guro. Sa umagang iyon, habang inilalatad ni Ginoong Montejo ang masalimuot na konteksto ng Macbeth, ang atensyon ni Leo ay hindi ganap na nasa tragedy ng pamilya ni Haring Duncan. Sa halip, ang kaniyang sikmura ay umiikot na tila may sariling dramang nagaganap. Ang huling kaniyang kinain ay ang tirang sinangag mula pa kagabi, at iyon ay bago pa sumikat ang araw. Ang kaniyang pamilya ay biglaang nawalan ng kikitain dahil sa isang aksidente sa trabaho ng kaniyang lolo. Ang kaniyang ina ay nagkukumahog sa paghahanap ng panggastos, kaya't ang almusal at baon ay naging isang luho na ngayon ay hindi nila kayang i-prioritize. Habang nagbabasa si Ginoong Montejo ng isang sipi sa malakas at dramatikong boses, si Leo ay napapikit sandali, pilit na inaalis sa isip ang bigat ng gutom. Nagbigay ito ng malaking headache sa kanya at ang kaniyang mga mata ay tila mabigat na upang imulat. Ang kaniyang ulo ay marahan at hindi sinasadya na sumandal sa kaniyang armrest at sa loob ng ilang segundo, tila nawala siya sa mundo. Nang matapos ang sipi, huminto si Ginoong Montejo. Ang katahimikan sa loob ng silid-aralan ay nagdulot ng isang matinding tensyon. Mr. Alcantara, matigas at parang bakal ang boses ni Ginoong Montejo. Gamit ang apelyido ni Leo na tila isang martilyo, dapat kong ipaalala sa inyo na ang klasiko ay hindi isang nap area. Kung ang mga simpleng salita ni Shakespeare ay nakakapagpabigat ng inyong talukap mata, marahil ay hindi ninyo nauunawaan ang kahalagahan ng edukasyon dito sa St. Ignatius. Nagulat si Leo at mabilis siyang umupo ng tuwid. Paumanhin po, Ma'am Montejo, hindi na po mauulit. Ang kaniyang boses ay mahina at naglalayong huwag magdulot ng atensyon. Ngunit si Gema ni Montejo ay hindi pa tapos. Lumapit siya sa desk ni Leo at pinanliliitan ito ng tingin. Ang lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanila. Ang salitang paumanhin ay walang kabuluhan kung walang aksyon. Mr. Alcantara, mukhang masyado kayong abala sa kung anong problema ninyo sa bahay na nakaalimutan ninyo ang inyong pangunahing responsibilidad bilang scholar dito. Hindi niya direktang binanggit ang kalagayan ni Leo, ngunit ang kanyang salita ay mayroong nakatagong pag-aalipusta at pagmaliit na tila nagsasabing ang kahirapan ay isang kapintasan. Ang inyong klase, Mr. Alcantara, ay dapat maging isang huwaran ng disiplina, hindi ng pagiging abala. Ang St. Ignatius ay nagpapahintulot lamang sa mga estudyanteng nakakapagbigay ng full attention.
At kung hindi ninyo ito kayang ibigay, marahil ay hindi para sa inyo ang ganitong kalidad ng edukasyon. Ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Leo, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kahihiyan at kawalang magawa. Alam niya na ang gutom ang dahilan. Ngunit sino ang maniniwala sa kaniya laban sa isang guro na tinitingala ng lahat dahil sa kaniyang degree at track record? Ito ang unang insidente, ang pagmaliit ni Ginoong Montejo sa abala ni Leo, na hindi niya alam ay ang simpleng matinding pangangailangan ng isang taong nagugutom, ang pagmamataas ni Ginoong Montejo ay nagtanim na ng binhi ng hinaharap na pagbabanggit ng kapalaran, at ang gutom ni Leo ay hindi na simpleng problema lang, kundi isang ticking time bomb na malapit nang sumabog sa susunod na bahagi ng kwento. Mabilis na lumipas ang mga araw sa St. Ignatius Royal Academy. Ngunit para kay Leo Alcantara, ang bawat pagdaan ng oras ay tila isang paghila sa lubid na nakatali sa kanyang sikmura. 3 araw matapos ang unang insidente ng pagmamaliit ni Ginong Montejo, lalong bumigat ang problema ng kanyang pamilya. Ang maliit na ipon na pilit nilang iningatan ay biglaang naubos nang kailanganing bayaran ang danyos sa isang makina sa pabrika na aksidenteng nasira ng kanyang lolo. Ang kaniyang ina, si Amelia, ay walang ginawa kundi umiyak at magdasal habang nagkukumahog sa paghanap ng mapagkakakitaan. Kahit anong trabahong maisip niya, basta lang may maipambili ng bigas at may maibayad sa natitirang matrikula ni Leo. Dahil dito, ang isang simpleng kainan ay naging isang napakalaking hamon. Sa loob ng silid-aralan, si Leo ay nagpakita pa rin ng kaniyang kahusayan. Ang kaniyang isip ay matalas at ang kaniyang mga sagot ay laging perpekto. Subalit ang kaniyang pisikal na anyo ay nagbabago. Ang kulay ng kaniyang balat ay tila lalong pumutla at ang kaniyang mga mata ay laging may bahid ng pagod at pag-aalala. Sa tuwing break time at lunchtime, nagtatago siya sa library. Nagbabasa kunwari ng mga reference book para hindi makita ng mga kaklase na hindi siya kumakain at para hindi maamoy ang nakakainggit na bango ng mga mamahaling baon ng mga ito. Ang gutom ay hindi na simpleng pangangati ng tiyan. Ito ay naging isang matinding pananakit ng ulo at isang tuloy-tuloy na pagkahilo na sumisira sa kaniyang konsentrasyon. Muling sumapit ang oras ng English class ni Ginong Montejo. Ang atmosfera sa silid-aralan ay kasing lamig at kasing prinsipyo ng ginintuang frame ng kaniyang eyeglasses. Nakatayo si Ginong Montejo sa podium, hindi para magturo ng panitikan, kundi para magbigay ng kaniyang paboritong sermon tungkol sa virtue ng disiplina. Suot ang isang sky blue na dress na tumutugma sa kulay ng kaniyang scarf. Nagmistula siyang isang statue ng kasipagan na walang bahid ng kapintasan. Ang disiplina, mga binibini at Ginoo, panimula niya. Ang kaniyang boses ay matinis at nagpapaalala ng tunog ng tiyok sa pisara. Ay ang pundasyon ng tagumpay dito sa St. Ignatius. Kayo ay mapapalad, kayo ay mga elite. Ang pag-upo ninyo rito ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. At sa pribilehiyong iyan, may kaakibat na responsibilidad ang ibigay ang inyong buong atensyon. Ang anumang anyo ng kawalang interes, ng pagiging abala, o ng pagdadala ng inyong personal na problema sa loob ng sagradong espasyong ito, ay isang pag-insulto sa lahat ng pagsisikap na inilaan ng inyong mga magulang, ng inyong mga guro, at ng institusyong ito. Habang patuloy siyang nagtatatalumpati na umaabot na sa halos 15 minuto at umuulit na ang mga punto, si Leo ay lumalaban sa matinding paghilo. Ang kanyang tiyan ay nagwawala na at ang kanyang lalamunan ay tila nagaspangan. Pinilit niyang makinig, pinilit niyang mag-focus sa monolog ng guro, ngunit ang gutom ay mas malakas pa sa boses ni Ginong Montejo. Sa isang sandali ng labis na kawalan ng pag-asa, kumuha siya ng isang piraso ng malinis,
puting papel mula sa kanyang notebook. Ang papel ay walang sulat, walang bahid, isang blank canvas na kumakatawan sa kawalan ng laman sa kanyang tiyan. Marahan at maingat, ibinaba ni Leo ang kanyang ulo. Nagkunwari siyang may binabasa sa kanyang notes. Ngunit ang ginagawa niya ay ang tanging bagay na alam niyang gawin para kalimutan ang gutom. Inilapit niya ang papel sa kaniyang ilong at tahimik niya itong inamoy. Ang amoy ng papel, ang neutral na amoy nito, ay nagbibigay sa kaniya ng isang kakaibang comfort. Sa kaniyang isip, pinalitan niya ang amoy ng papel ng amoy ng mainit na kanin, ng bagong lutong tinapay, o kahit isang simpleng pandesal. Ito ay isang desperate na laro ng kaniyang isip. Isang psychological trick para iliis ang atensyon ng kaniyang utak mula sa pain na dulot ng kawalan ng laman. Ngunit ang mga mata ni Gunang Montejo ay parang laser beams na laging naghahanap ng kaniyang next target. Siya ay bihasa sa paghuli ng mga walang disiplinang aksyon. Hindi ang malakas na pagtawa, hindi ang tsismisan, kundi ang lihim na pagkilos ang madalas niyang hinahanap dahil para sa kanya, ang lihim ay sumisimbolo ng pagsuway. Nakita niya ang kakaibang movement sa desk ni Leo, ang bahagyang pagbaba ng ulo, ang pagdikit ng puting papel sa bibig ni Leo. Sa kanyang isip, walang pag-aalinlangan, inakala niyang si Leo ay nagtatangkang kumain ng candy o bubblegum na mahigpit na ipinagbabawal sa kanyang klase. Huminto sa pagsasalita si Gamong Montejo. Muli, ang tensyon ay bumalik at naging mas matindi pa. Ang dead silence sa silid ay nagbigay daan sa pagdinig ng kahit anong munting ingay. Mr. Alcantara, tawag niya. Ang boses ay kalmado, ngunit mayroong nakatagong lason. Mayroon ba kayong nakakainggit na bagay dyan na mas mahalaga kaysa sa aking leksyon at mas mahalaga kaysa sa inyong edukasyon? Hindi makasagot si Leo. Ang kanyang puso ay biglang lumakas ang pagtibok at ang kanyang pagkahilo ay lalong lumala. Dahan-dahan siyang nag-angat ng ulo at sa kanyang kamay ay hawak niya pa rin ang malinis na piraso ng papel. Ang eksenang ito ay ang magiging susi sa hindi malilimutang kalupitan na gagawin ni Ginong Montejo sa susunod na bahagi. Ang katahimikan sa silid-aralan ay nagmistulang isang napakabigat na lambat na pumulupot sa bawat estudyante at si Leo Alcantara ang siyang nakasentro sa gitna nito. Hawak niya ang piraso ng malinis na papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig dahil sa gutom, hiya at takot. Ang mga mata ni Ginong Montejo ay nanlilisik sa kaniya at ang kaniyang bibig ay naglabas ng mga salitang kasing lamig ng stainless steel. Ipakita mo sa akin yan, Mr. Alcantara. Utos ni Ginong Montejo. Ang kaniyang tinig ay hindi na mataas kundi malalim at nagbabanta. At sana, hindi yan isang pambata na candy o bubblegum. Matapos akong magtalumpati tungkol sa disiplina, nagawa mo pa rin gumawa ng lihim na pagkilos. Marahang inabot ni Leo ang papel sa kanya. Pagkuha ni Ginong Montejo, piningnan niya ito at nag-iba ang ekspresyon ng kaniyang mukha. Mula sa pagdududa, naging matinding pagkasuklam. Ito ay isang simpleng malinis puting papel. Walang sulat, walang marka, walang halata na gamit. Isang papel, bulong niya ngunit sapat na malakas para marinig ng lahat. Ano ito, Mr. Alcantara? Art? Sa gitna ng klasiko? Isa itong malinaw na pagpapakita ng kawalang respeto sa akin at sa kurikulum. Pinalayas niya muna si Leo. Lumabas ka dyan at manatili ka sa labas hanggang sa matapos ang klase. Kailangan mong pag-isipan ang iyong mga aksyon at kung gaano pa kahanda na maging isang taong may disiplina. Tumayo si Leo, tumungo at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Ngunit hindi pa tapos si Ginong Montejo. Ang kaniyang tarugansya at ang kaniyang pangangailangan na magpakita ng hindi matitinag na kapangyarihan sa harap ng kaniyang klase ay nagtulak sa kaniya sa isang pari-mari-marim na kalupitan.
Sandali lang, Mr. Alcantara. Tawag niya muli, at ang bawat salita ay parang scratch ng kuko sa pisara. Dahil masyado kang abala sa pagkain ng iyong papel o pag-amoy o ano paman ang ginagawa mo sa blank canvas na iyan, habang ako ay nagbibigay ng golden lesson tungkol sa etika at birtu. Bibigyan kita ng isang practical lesson. Bumalik siya sa desk ni Leo at kinuha niya ang malinis na papel na ipinasa sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, pinunit niya ito sa maliliit na piraso, kasing laki ng kaniyang kuko. Pagkatapos, ibinalik niya ang piraso ng papel sa desk ni Leo. Ang mukha niya ay walang emosyon, maliban sa isang matigas na tingin ng paghahari. Kung ang papel na iyan ay mas mahalaga kaysa sa aking lecture at kung masyado kang nagugutom para mag-aral, ang kaniyang boses ay matigas at may halong pagkasadista. Kakainin mo iyan, Mr. Alcantara, ngayon din, bawat piraso. Ang lahat ng estudyante sa klase ay nagulat at natigilan. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, ang ilan ay nag-iwas ng tingin, ngunit walang nagtangkang magsalita dahil sa takot sa guro. Doon na naramdaman ni Leo ang matinding init ng luha sa kanyang mga mata. Ang kahihiyan ay mas masakit pa sa gutom. Sa kabila ng takot, sinubukan niyang ipaliwanag ang katotohanan. Isang desperadong pagtatangka na apelahin ang natitirang bahagi ng tao sa guro. Ma'am Montejo, humihingi po ako ng paumanhin, nanginginig ang kanyang boses. Pero hindi po ako kumakain ng candy, wala po akong bubblegum, hindi po ako nag-a-art, nagugutom po ako, ma'am. 3 araw na po akong hindi kumakain ng maayos. Ang amoy po ng papel, ma'am. Pinipilit ko lang po isipin na pagkain iyon para lang po hindi ako mahilo at makinig pa rin ako sa inyo. Hindi po ako gumagawa ng excuse, ma'am. Iyan po ang totoo. Ang mga mata ni Ginang Montejo ay hindi man lang kumurap. Tiningnan niya si Leo mula ulo hanggang paa na tila tinitimbang ang kanyang kahinaan. Ang kanyang sagot ay nagpakita ng kanyang sukdulang kawalang awa. Ang gutom ay isang natural na proseso, Mr. Alcantara. Ngunit ang kawalan ng disiplina ay isang choice, sagot niya, na para bang nagtuturo ng isang bagong vocabulary term. Huwag kang magbigay ng excuse para sa iyong lack of focus. Kung ikaw ay nagugutom, bakit ka nag-aaral sa St. Ignatius? Ang edukasyon dito ay hindi para sa mga taong nagiging abala sa simpleng gutom. Ngayon, may 2 kang choice. Una, kainin mo ang papel na yan at ibabalik kita sa klase at ibabalik ko ang passing grade mo. O pangalawa, magreklamo ka at hindi lang kita ibabagsak sa English, kundi sisiguraduhin kong babagsak ka sa lahat ng major subject mo at sisirain ko ang iyong academic record. Alam ni Leo na hindi niya pwedeng mawala ang kaniyang academic record o ang kaniyang scholarship. Ang kaniyang pamilya ay umaasa sa kaniya. Wala siyang pagpipilian. Sa gitna ng labis na sakit at kahihiyan, kinuha ni Leo ang mga punit-punit na piraso ng papel sa kaniyang desk. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatungo at sa ilalim ng matinding pagmamatyag ni Garning Montejo at ng buong klase, sinimulan niyang kainin ang papel. Hindi ito madali. Ang gutom ay nanatili. Ngunit ang kalupitan ni Gunyon Montejo ay nagbigay ng isang malalim na sugat na mas mahirap gamutin kaysa sa simpleng kawalan ng laman sa tiyan. Ito ang gininto ang aral ng guro. Ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa sakit ng tao. Nang matapos siyang umunguya at lumunok, pinahintulutan siyang umupo ni Gunyon Montejo, tila walang nangyaring matindi at ipinagpatuloy ang kanyang leksyon. Ngunit ang insidente ay nakatatak na sa isip ng lahat. Ang insidente sa klase ni Gunyon Montejo ay hindi na natili sa loob ng 4 na dingding ng silid-aralan. Ang mga estudyante na naging tahimik at natigilan sa pangyayari ay dinala ang kwento sa labas, hindi man sa malakas na boses, kundi sa bulungan na mas mabilis kumalat kaysa sa anumang balita sa campus. Sa bawat break time,
sa cafeteria at sa loob ng school bus, ang mga punit-punit na piraso ng papel na ipinakain kay Leo ay naging paksa ng matinding pag-uusap. Ang ilan ay nakadama ng matinding awa kay Leo, habang ang karamihan ay nakadama ng matinding galit at takot kay Gunging Montejo. Ang guro ay hindi na lamang istrikto, siya ay naging isang simbolo ng kalupitan na hindi kayang kalabanin. Dahil sa takot na bumagsak sa lahat ng major subject at masira ang kanyang academic record, gaya ng banta ni Ganyang Montejo, pinili ni Leo ang manahimik. Ang hiya at kahihiyan ay nagmistulang isang mabigat na kadena na pumipigil sa kanyang dila. Nang siya ay umuwi, sinalubong siya ng kanyang ina na si Amelia, na nagkupimahog sa kanyang pag-aalala. Napansin ni Amelia ang kakaibang katahimikan ng kaninyang anak, ang matinding pagkaputla at ang kawalan ng gana sa pagkain. "Anak, kumain ka na," anyaya ni Amelia habang inilalapag ang simpleng merienda na pilit niyang inihanda. "May problema ba sa eskwelahan? May nag-away ba sa iyo?" Umiling lang si Leo, ang kaninyang mga mata ay nakatitig sa sahig. "Wala po, Nay. Masakit lang po ang ulo ko. Busog pa po ako. Kumain po ako ng marami kanina." Ang kaninyang pagdaing ay kalmado. Ngunit ang kaninyang buong pagkatao ay nagpapakita ng isang malaking distress. Paulit-ulit na itinanong ni Amelia ang dahilan ng kaninyang pag-iwas at pananamlay, ngunit laging pareho ang sagot ni Leo, walang problema. Ngunit ang isang ina ay may matalas na pakiramdam at alam ni Amelia na may malaking bagay na itinatago ang kanyang anak. Ang kawalan ng explanation ni Leo ay nagdulot ng isang matinding pag-aalala sa kanya, na tila may isang mabigat na bato na napadagan sa kanyang dibdib. Samantala, sa isang eksklusibong country club, nag-usap-usap ang ilang mayayamang magulang ng St. Ignatius. Doon, narinig ni Ginong Carmen Santos, isang concerned parent at matalik na kaibigan ni Amelia, ang usap-usapan tungkol sa kalupitan ni Ginong Montejo at ang sinapit ni Leo. Hindi agad naniwala si Ginong Santos dahil si Ginong Montejo ay kilala bilang best teacher sa eskwelahan. Ngunit nang makumpirma niya ito sa kaniyang sariling anak na kasama sa klase, naging napakatindi ng kaniyang galit. Alam ni Ginong Santos ang tunay na kalagayan ng pamilya ni Leo, ang biglaang pagkawala ng kita, ang paghihirap ni Amelia, at ang matinding pagsisikap ni Leo para mapanatili ang kaniyang scholarship. Higit sa lahat, kilala ni Ginong Santos ang kaniyang matalik na kaibigan na si Amelia. Hindi maglilihim si Amelia kung hindi ito matinding kahihiyan o takot. Dahil sa kaniyang mga koneksyon, alam ni Ginong Santos na hindi basta-basta maaalis si Ginong Montejo sa paaralan, kaya't hindi siya nadreklamo sa prinsipal. Sa halip, tinawagan niya si Lolo Ernesto, lolo ni Leo, at matandang kaibigan ng pamilyang Alcantara. Si Lolo Ernesto, bagamat may edad na, ay may matinding impluensya sa mga business circles at laging nakikipag-ugnayan sa tunay na may-ari ng St. Ignatius, na matagal nang nagpapakilala sa sarili bilang isang silent partner o tagapamahala lang. Sa isang matinding pag-uusap sa telepono, detalyadong isinalaysay ni Ginong Santos kay Lolo Ernesto ang buong insidente, kasama na ang banta ni Ginong Montejo. Nasirain ang academic record ni Leo. Nang marinig ito ni Lolo Ernesto, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang apo, ang kanyang mahal na apo, na pilit na nag-aaral sa kabila ng gutom, ay ginawan ng ganoong kalupitan. Ang kanyang galit ay hindi mapipigilan, at alam niya na ang insidenteng ito ay dapat malaman ng school owner. Agad na tinawagan ni Lolo Ernesto ang kanyang anak, si Ricardo Alcantara, ang ama ni Leo,
na siyang tunay na may-ari ng St. Ignatius. Si Ricardo ay matagal nang nanahimik sa business ng eskwelahan na ipinasa lang sa kaniyang proxy na si Mr. De La Cruz upang makapag-focus sa mas malalaking international ventures. Ang buong faculty, kasama si Gang Montejo, ay walang ideya na ang tahimik na estudyante na si Leo ay anak ng Big Boss. Sa kabilang dulo ng linya, si Ricardo Alcantara ay nakikinig ng matamang-mataman habang isinasalaysay ng kaniyang ama ang kalupitan ni Gang Montejo. Ang bawat detalye, ang pagkaputol ng papel, ang banta, ang kahihiyan, ay nagdulot ng matinding pagka-shock at pag-aalala kay Ricardo. Ang tawag na iyon ay hindi lamang nag-ulat ng isang problema, ito ay nagbigay ng isang napakalaking shockwave na magbabago sa takbo ng buhay ni Gang Montejo at magsisimula ng isang malaking kaganapan sa loob ng St. Ignatius. Ang pamilya Alcantara ay magsisimula ng kanilang kilos. Ang pag-aalala ni Amelia, ang ina ni Leo, ay hindi na kayang pigilan. Ang matalas na pakiramdam ng isang ina ay nagtutulak sa kanya na may mainding nangyayaring masama sa kanyang anak. At ang simpleng pagsisinungaling ni Leo tungkol sa sakit ng ulo at pagiging busog ay hindi sapat para patahimikin ang kanyang kalooban. Alam niyang may isang lihim na nagpapahirap sa kanyang anak. Isang lihim na konektado sa eskwelahan at sa banta ni Ginong Montejo na sirain ang academic record ni Leo na siyang naririnig niya sa bulungan ng mga kapitbahay. Subalit, hindi niya kayang magreklamo ng formal. Natatakot siya na baka tuluyan ng mawala ang scholarship ni Leo, ang tanging pag-asa nilang makaahon. Kinaumagahan, nagdesisyon si Amelia na pumunta sa St. Ignatius Royal Academy. Hindi siya nagbihis ng formal, nagsuot lamang siya ng simpleng damit at nagdala ng isang maliit na bag na tila isang naghihintay na messenger o isang simpleng magulang na may inaasikasong form. Nagtago siya sa isang sulok malapit sa faculty lounge at sa main hallway kung saan madalas dumadaan ang mga estudyante. Ang kaniyang plano ay simpleng manmanan si Leo at ang guro nito, umaasang makakita ng anumang palatandaan o makarinig ng anumang detalye. Hindi nagtagal, nakita niya si Leo. Nag-iisa itong naglalakad sa hallway papunta sa locker nito. Ang kaniyang balikat ay nakababa at tila nagdadala ng napakabigat na pasanin. At pagkatapos, lumabas si Madam T. Montejo sa kaniyang silid na may hawak na isang clipboard at nakatingin ng matalim. Agad niyang nakita si Leo. Mr. Alcantara, matinis na tawag ni Gumbang Montejo na parang isang hiyaw ng agila. Bakit napakabagal mong kumilos? Ang iyong paglalakad ay parang isang pagong na walang direksyon. At tingnan mo ang uniform mo, ang dumi ng sapatos mo. Akala mo ba ang pagiging matalino ay lisensya para maging walang dignidad? Ang hitsura mo ay sumasalamin sa kawalan ng kagalingan. Bilisan mo, o baka gusto mong italako ang bawat segundo ng iyong pagbagal bilang demerit. Napanood ni Amelia ang eksenang iyon mula sa kaniyang taguan. Ang puso niya ay tila pinipiga. Ang pagmamaliit ni Gumbang Montejo. Montejo ay hindi lang tungkol sa grado o homework. Ito ay tungkol sa social status, tungkol sa pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa isang batang alam niyang mahirap at walang lakas para lumaban. Pagkatapos manermon, pumasok si Ginong Montejo sa faculty lounge at si Leo ay nagtuloy sa kanyang klase. Mas lalo pang natatakot at nahihiya. Lumabas si Amelia mula sa kanyang pinagtataguan at nagmadaling nagtago sa likod ng isang malaking haligi malapit sa faculty lounge habang tinitiyak na hindi siya makikita. Doon narinig niya ang dalawang guro na nag-uusap, si Ginong Montejo at ang isa pa niyang kasamahan. Alam mo na, hindi ako magpapabaya sa mga estudyanteng walang disiplina. Pahayag ni Ginong Montejo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pagyayabang at pagiging kontento sa sarili. Mayroon akong isang estudyante
Si Leo, matalino, pero mukhang galing sa slums. Nagugutom daw at inamoy ang papel sa klase. Desperado raw. Ang kasamahan ay nagtanong, "Ano ang ginawa mo, ma'am? Hindi ka ba naawa?" Humalakhak si Ginoong Montejo. Isang tunog na parang scratch ng kuko sa plato na nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Amelia. Awa? Sa isang estudyanteng walang disiplina? Siyempre, pinakain ko siya ng papel. Hindi naman buong notebook. Punit-punit lang. Pero kailangan niyang matuto na ang excuse ng gutom ay hindi katanggap-tanggap sa St. Ignatius. Kailangan nilang malaman na ang mundo ay matigas at ang mga tulad niya ay kailangang magpakita ng absolute na respeto sa mga taong may class at authority. Tingnan mo, simula noon, tahimik na siya, masunurin. Effective, di ba? Yan ang tinatawag na teaching with iron will. Ang bawat salita ni Ginoong Montejo ay tumagos sa puso ni Amelia na parang isang matalim na kutsilyo. Ang mga detalye, ang pagyayabang at ang kasuklam-suklam na kawalang awa ay nagpatunay sa lahat ng kanyang pangamba. Ang kanyang anak ay hindi lang napahiya, siya ay tinrato ng mas masahol pa sa isang hayop. Ang paningin ni Amelia ay lumabo sa galit. Hindi siya umiyak. Ang kanyang luha ay natuyo na at napalitan ng isang napakatinding resolusyon. Ang galit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tahimik siyang umalis, naglakad ng mabilis papalayo sa eskwelahan. Ang kanyang puso ay kumukulo. Nang makarating siya sa isang tahimik na sulok, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi na siya nag-atubili. Ang takot na mawala ang scholarship ay naglaho na. Pinalitan ng matinding pangangailangan na ipagtanggol ang kaniyang anak. Tinawagan niya ang kaniyang asawa, si Ricardo Alcantara, na nasa kabilang dulo ng mundo dahil sa internasyonal business nito. Matigas ang kaniyang boses, hindi nagrereklamo, kundi naguulat ng katotohanan. "Ricardo," tawag niya, ang boses ay matatag. "Hindi na ako nagdududa. Walang exaggeration sa sinabi ni Papa. Nakita ko siyang pinahiya at narinig ko ang guro na nagmamalaki na pinakain niya ng papel ang anak natin dahil gutom. Kailangan mong umuwi. Ngayon na. Hindi na ito usapin ng negosyo. Usapin na ito ng dignidad ng anak mo at ng dignidad ng eskwelahang pag-aari mo." Ang bawat salita ni Amelia ay nagpakita ng kaniyang determinasyon. Ang tawag na iyon ay ang final trigger. Si Ricardo, na nakikinig sa kabilang linya, ay nanlamig muli, ngunit ang kaniyang reaksyon ay hindi na pagkashock, kundi isang tahimik at matinding galit. Ang huling patak ng kalupitan ay natanggap na, at ang silent owner ay handa nang magpakita. Ang tawag ni Amelia kay Ricardo Alcantara ay nagdulot ng isang matinding seismic shift sa tahimik at maayos na mundo ng negosyante. Si Ricardo, na matagal nang nagpapatakbo ng St. Ignatius Royal Academy sa likod ng tabing, ay hindi basta-bastang nagpakita ng galit. Walang sigaw, walang pagbabanta. Sa halip, ang kaniyang reaksyon ay kasing lamig at kasing tigas ng granite. Isang kalmado, ngunit nakamamatay na galit na nagpapakita ng kaniyang tunay na kapangyarihan. Agad niyang kinansela ang lahat ng kaniyang international engagements na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang problema sa kaniyang anak, ang kaniyang dugo at ang dignidad ng kaniyang pangalan ay mas mahalaga kaysa sa anumang deal sa mundo. Ihanda mo ang lahat para sa agarang pag-alis, utos niya sa kaniyang personal assistant. Ang boses ay matatag at walang alinlangan. "Hindi ako nagpapauwi para sa isang simpleng problema sa faculty. Uuwi ako para ipaalala sa lahat kung sino ang nagpapatakbo ng eskwelahan. At sisiguraduhin kong ang guro na iyon ay matututo ng leksyon na hindi niya kailanman malilimutan." Ang kaniyang unang hakbang ay ang tawagan ang kaniyang Chief Legal Counsel na si Attorney Mendoza.
na siya ring pinakamalapit niyang pinagkakatiwalaan pagdating sa mga business matters at corporate restructuring. Ang utos ni Ricardo ay malinaw at confidential. Attorney Mendoza, gusto kong magsimula ka ng isang emergency audit sa St. Ignatius. Gawin mo ito ng walang ingay. Magpadala ng isang memorandumo sa Board of Directors at sa Principal. Sabihin mo na may isang malaking investor mula sa international corporate sector na magsasagawa ng unannounced inspection sa eskwelahan. Ang investor na ito ay interesado sa faculty performance at student discipline. Walang sinuman ang dapat makakaalam ng aking pagkakakilanlan o ang aking kaugnayan sa bata. Hindi ako investor, ako ang owner at ako mismo ang pupunta. Ang buong operasyon ay inayos ng napakabilis. Ito ay isang taktika ng surprise attack. Matagal nang pinili ni Ricardo na itago ang kanyang pagiging may-ari ng St. Ignatius upang maprotektahan si Leo mula sa special treatment at upang makita niya ang tunay na kalidad ng education system na kanyang sinusuportahan. Ngunit ngayon, ang sistemang iyon ay nagpakita ng kanyang pinakamalaking pagkakamali, ang kalupitan ng isang aroganteng empleyado. Ang pagiging low profile niya ay natapos na. Panahon na para bumalik ang hari sa kanyang kaharian. Sa loob ng ilang oras, ang corporate jet ni Ricardo ay handa na para sa paglipad. Kasama niya ang isang maliit ngunit piling entourage, isang grupo ng security personnel na nakabihis civilian at ang isang confidential secretary na may dalang mga documents tungkol sa school's charter at employment contract ni Ginong Montejo. Ang lahat ay pre-planned at executed ng may military precision. Habang lumilipad siya pabalik sa Pilipinas, hindi nawala sa isip ni Ricardo ang kwento ni Amelia. Ang kaniyang anak, ang nag-iisang tagapagmana ng isang empire, ay pinakain ng papel dahil sa gutom. Ang pag-iisip na iyon ay nagdulot ng isang matinding, nakakabaso na sakit na nagtulak sa kanya na maging mas matigas sa kanyang pagpaplano. Nais niyang maramdaman ni Ginong Montejo ang parehong level ng kahihiyan at kawalang awa na ipinaranas nito kay Leo, ngunit sa paraang legal at walang kwestiyon ang kaniyang authority. Ang tanging tao na nakakaalam ng kaniyang real plan ay si Amelia. Siya ang liason at ang nagbigay daan sa pagbabalik ni Ricardo. Sinigurado ni Ricardo na walang sinuman sa board members o sa school administration ang magkakaroon ng idea kung gaano kalaki at gaano kaimportante ang taong darating para sa inspeksyon. Ang kanilang paniniwala na sila ay haharap sa isang simpleng foreign investor ay nagbigay daan kay Ricardo para makita niya ang tunay na takbo ng eskwelahan nang hindi siya binabantayan o binibigyan ng special treatment. Pagdating ni Ricardo sa Maynila, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Direkta siyang nagpunta sa isang exclusive na hotel suite at doon ipinasa na sa kanya ang lahat ng reports tungkol sa insidente, pati na ang mga security camera footage na nagpapakita ng pagkapahiya ni Leo sa hallway at ang oras ng klase ni Ginong Montejo. Sa bawat frame ng footage na kaniyang pinanood, lalo siyang naging kumbinsido sa kaniyang desisyon. Ang pagmamataas ni Ginong Montejo ay kailangan ng bigyan ng final reckoning. Inayos ni Ricardo ang kaniyang damit, hindi ang flashy business suit na madalas niyang suotin, kundi isang smart executive attire na nagpapakita ng authority at hindi kayabangan. Kinabukasan, sisimulan niya ang kaniyang surprise operasyon sa pamamagitan ng pagdalo sa isang biglaang board meeting na kaniyang ipinatawag. Si Ricardo ay handa nang bumangon mula sa anino at maging ang school owner na dapat niyang maging para sa kanyang anak at para sa integridad ng kanyang itinatag na institusyon. Walang sinuman, lalo na si Ginong Montejo, ang makakapigil sa kanyang matinding paghihiganti. Kinabukasan ang St. Ignatius Royal Academy ay binalot ng kakaibang kaba.
Ang balita tungkol sa isang biglaang emergency board meeting ay kumalat sa buong administrasyon. Walang nakakaalam kung ano ang agenda, ngunit ang pagiging urgent nito ay nagdulot ng haka-haka. Si Ganyao Montejo, bilang senior faculty at ang guro na may pinakamaraming achievement award at high rating sa performance evaluation, ay isa sa mga ipinatawag. Siya ay umupo sa isang malaking silya sa boardroom. Ang kaniyang postura ay tuwid at ang kaniyang mukha ay nagpapahayag ng pagmamataas. Sa loob-loob niya, alam niyang ang pagpupulong na ito ay magpapatunay lamang sa kaniyang superiority. Siguro ay kailangan nila ang aking pananaw sa pagpapataas ng tuition fee o sa pagdaragdag ng subject. Bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ang mga kasamahang guro at administrator na tila mga peasant sa kaniyang paningin. Nang magsimula ang pagpupulong, ang principal na si Mr. De La Cruz, na siyang proxy ni Ricardo Alcantara, ay nagpakita ng kaba at formalidad. Ipinaliwanag niya na ang St. Ignatius ay nasa bingit ng isang malaking international partnership at para maisakatuparan ito, kailangan nilang sumailalim sa isang masusing audit o inspection na isasagawa mismo ng representate ng nasabing partner. Ang partner na ito, pagpapatuloy ni Mr. De La Cruz, habang pinagpapawisan, ay humihingi ng isang live observation ng ating faculty performance at ang ating student disciplinary procedures. Kailangan nilang makita na ang ating academic standard ay tumutugma sa global standard, kaya't ipinapakilala ko sa inyo si Ginoong Richard A. Cruz, ang senior consultant at lead investigator na magsasagawa ng audit. Sa sandaling iyon, pumasok si Ricardo Alcantara. Siya ay nakasuot ng isang kulay charcoal na suit. May dalang briefcase na gawa sa genuine leather at ang kaniyang tindig ay nagpapahiwatig ng yaman at authority. Ang kaniyang mukha ay kalmado, halos walang emosyon, at ang kaniyang mga mata ay tila nagbabasa sa kaluluwa ng bawat isa sa silid. Siya ay nagpakilala lamang bilang Richard A. Cruz, na ang Cruz ay ang apelyido ng proxy niyang principal na siyang cover niya. Walang sinuman, maliban kay Amelia at sa kaniyang legal team, ang nakakaalam ng kaniyang tunay na pagkatao. Ipinahayag ni Ricardo sa isang boses na deep at authoritative ang mga detalye ng audit. Hindi kami interesado sa paperwork lang. Gusto naming makita ang real-time interaction sa pagitan ng faculty at students. Titingnan namin kung paano pinahahalagahan ang dignity ng bawat estudyante at kung paano ninyo pinamumunuan ang inyong mga klase. Ang mga salitang dignity at disciplinary procedures ay agad na nagdulot ng panlalamig kay Gundong Montejo. Bagamat hindi siya ipinahiya, ang mga salitang iyon ay tila direktang paninira sa kanyang estilo ng pagtuturo. Sinubukan niyang itago ang kanyang distress at lalo siyang nagpakita ng bravery. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, inihayag ni Ricardo ang kanyang unang hakbang. Upang maging fair at objective, pinili namin ang isang class na may reputation para sa excellence at isang guro na kilala sa kanyang strictness at high standards. Ang klase ni Gundong Montejo ang napili para sa aming in-depth live observation bukas. Ang balita ay nagdulot ng magkahalong emosyon kay Ganing Montejo. Sa isang banda nag-init ang kaniyang dibdib sa pride. Siya ang napili. Ang kaniyang supremacy ay kunikilala. Sa kabilang banda, siya ay nakaramdam ng malaking inis at pressure. Ang kaniyang klase ay kailangang maging perfect at ang presensya ng isang investor ay makakaistorbo sa kaniyang routine. Ganing Montejo, sana ay maintindihan ninyo na ito ay crucial para sa hinaharap ng St. Ignatius, pakiusap ni Mr. De La Cruz na labis na kinakabahan sa presensya ng kaniyang boss. Ninisiyan lamang ni Ganing Montejo ang principal at nagbigay ng isang pilit na ngiti kay Richard A. Cruz. Ricardo, walang problema, Ginoo. Excellence ang standard ko. Ang aking klase ay laging handa. Patutunayan ko sa inyo
na ang aming disciplinary methods ay ang pinakamahalaga. Matigas niyang tugon. Ang subtext ng kanyang boses ay tila nagsasabing, ito ang pagkakataon kong ipahiya ang mga tulad ni Leo sa harap mo para makita mong tama ang aking pamamaraan. Hindi nagpakita ng anumang reaksyon si Ricardo. Tiningnan lang niya si Guno Montejo ng matagal. Isang tingin na malalim at calculating. Ang tingin na iyon ay hindi nagpapakita ng paghanga, kundi ng isang malaking pag-aaral sa isang target. Pagkatapos ng pagpupulong, nagmadaling umalis si Guno Montejo. Ang kanyang isip ay punong-puno ng paghahanda. Kailangan niyang tiyakin na walang mess sa kanyang klase at lalong-lalo na kailangang maging invisible at walang complaint si Leo, ang estudyante na siyang dahilan kung bakit siya mapipilitang mag-ayos ng kanyang klase. Ang guro ay nagalit sa abala, ngunit walang kamalay-malay na ang taong nagdulot ng abala ay ang mismong taong lilika ng kanyang pagbagsak. Si Ganang Montejo ay naghanda para sa isang display of power, habang si Ricardo ay naghanda para sa isang pagpapabagsak ng imperyo. Ang araw ng inspeksyon ay dumating. Ang silid-aralan ni Ganang Montejo ay hindi pa kailanman naging ganoon kalinis at ganoon kaorganisado. Bawat desk ay tuwid, bawat libro ay nasa tamang ayos, at maging ang chalkboard ay walang anumang dumi. Si Ganang Montejo. Montejo ay nakasuot ng isang mamahaling suit, ang kaniyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kaniyang mukha ay nagpapahayag ng isang pilit at professional na ngiti. Ang kaba ay naroon, ngunit nalampasan ito ng kaniyang matinding paghahangad na patunayan ang kaniyang superioridad sa international investor. Para sa kaniya, ito ang kaniyang showcase, ang kaniyang pagkakataon na makakuha ng promosyon o recognition. Ang mga estudyante ay nakaupo ng tuwid na takot na magkamali sa harap ng guro at ng paparating na bisita. Si Leo, tulad ng inaasahan, ay nagtago sa likod ng kaniyang textbook. Sinigurado niya na ang kaniyang notebook ay wala lang punit-punit na gilid, ang kaniyang pensil ay matalim, at ang kaniyang presensya ay tila isang anino. Alam niyang siya ang magiging sentro ng masamang atensyon ni Gran Montejo, lalo na't may nanonood na banyaga. Eksaktong 8:00 ng umaga, bumukas ang pinto. Pumasok si Ginoong Richard A. Cruz, Ricardo, kasama ang dalawa niyang confidential security at ang principal na si Mr. De La Cruz na halos manginig na sa kaba. Ang presensya ni Ricardo ay agad na bumalot sa silid. Hindi siya tumitingin ng direkta, ngunit ang kaniyang aura ng kapangyarihan ay nagdulot ng katahimikan sa loob ng classroom. Siya ay nagbigay lamang ng isang maliit na tango at umupo sa likuran sa isang silya na tila inihanda para sa isang inspektor. Kinuha niya ang isang notepad at nagsimulang sumulat na nagpapakita na seryoso siya sa kaniyang observation. Lumapit si Gran Montejo kay Ricardo na may ngiti sa labi. Good morning, Ginoong Cruz. Maligayang pagdating po sa aming Advanced Economics class. Ako po si Ginoong Montejo, Senior Faculty po rito. At sinisiguro ko sa inyo na makikita ninyo ang discipline at excellence na ipinagmamalaki ng St. Ignatius. Ang kaniyang boses ay mas malambing at mas mapang-akit kaysa sa karaniwan. Kalmado siyang tiningnan ni Ricardo. Salamat, Ginong Montejo. Huwag ninyo akong pansinin. Ituloy ninyo lang ang inyong routine at ipakita kung paano ninyo pinamumunuan ang klase. Interesado akong makita ang inyong real-time na pagtuturo, lalo na ang inyong disciplinary procedures. Tumalikod si Ginoong Montejo at nagsimulang magturo tungkol sa global market trends na puno ng complex jargons at matatalinong analysis. Siya ay nagpapakitang gilas. Sinisigurado na bawat salita niya ay polished at impressive. Habang nagtuturo, ang mga mata niya ay madalas na sumusulyap kay Ricardo upang hanapin ang approval sa kanyang mukha. Subalit, si Ricardo ay nanatiling blanko. Ang kanyang atensyon ay hati sa lecture ni Ganong Montejo at sa mukha ni Leo. Si Leo ay nakatuon sa kanyang notebook, sinusubukan na wag maging abala. Ngunit habang tumatagal ang klase,
Hindi nakatiis si Ginong Montejo. Ang kanyang instinct na magpakita ng absolute control at zero tolerance ay mas nangingibabaw. Kailangan niyang magbigay ng isang live example ng kanyang matagumpay na pamamaraan. Hinarap niya si Leo. Mr. Alcantara, matalim niyang tawag na nagpatigil sa lahat ng estudyante at nagpalingon kay Ricardo. Tumayo ka, tumayo si Leo, nanginginig. Nakatingin lamang si Ricardo sa kaniyang anak. Ang kaniyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa notepad. Ginoong Cruz, panimula ni Ginoong Montejo. Binalingan si Ricardo at gumiti ng mapagmataas. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na sa St. Ignatius hindi namin pinahihintulutan ang laziness at tardiness sa paghahanda, lalo na sa aming mga scholar. Tignan ninyo siya. Itinuro ni Ginoong Montejo ang backpack ni Leo na luma at tila na paglumaan na ng panahon na clearly naiiba sa mga mamahaling designer bags ng mga classmates niya. Mr. Alcantara, ang backpack mo ay punong-puno ng dust at tila nabubulok na. Ang mga sapatos mo butas-butas na. Clearly hindi mo pinahahalagahan ang privilege na mag-aral dito. Sa eskwelahan na ito na may high standards, kailangan mong dalhin ang iyong sarili ng may dignidad. Hindi ka nagpapakita ng discipline. Ang mga salitang iyon ay hindi lang complaint tungkol sa sapatos, kundi isang pag-atake sa economic status ni Leo at sa pride ng kaniyang pamilya. Ang buong klase ay napayuko sa hiya para kay Leo. Ngunit si Gung Montejo ay patuloy na nagpakita ng kaniyang arrogance. Kung hindi mo kayang panatilihin ang iyong mga gamit, hindi ka karapat-dapat na maging scholar dito. Kailangan mong matuto na ang image ay importante. Ito ang paraan namin sa pagdidisiplina. Ipinapakita namin sa kanila ang kanilang pagkakamali sa harap ng lahat upang matuto sila. Napanood ni Ricardo Alcantara ang lahat. Ang kanyang mga mata ay tila yelo at ang kanyang panga ay humigpit. Ngunit hindi siya kumilos, ni hindi siya kumura. Hindi niya ipinakita ang anumang emosyon na magbibigay ng clue sa kanyang totoong damdamin o pagkatao. Ang guro ay hindi niya pinigilan dahil gusto niya itong marinig ng buo. Narinig na niya ang audio mula kay Amelia. Ngunit ang muling makita of live performance ng kanyang arrogance at ang pag-atake nito sa kanyang sariling anak sa mismong eskwelahan na kanyang pinatatakbo ay ang final evidence na kanyang kailangan. Isinulat ni Ricardo ang isang salita sa kanyang notepad, termination. Sige, Gang Montejo, salamat sa demonstrasyon, sabi ni Ricardo. Ang boses ay kalmado, halos walang buhay. Ang kanyang tono ay nagdulot ng kakaibang lamig sa guro. Napaka-epektibo ng inyong methods. Akala ni Ginong Montejo ay compliment iyon, ngunit ang totoo, ang mga salitang iyon ay ang death sentence niya. Pinaupo na ni Ginong Montejo si Leo at nagpatuloy sa lecture niya. Mas confident na ngayon. Subalit ang obserbasyon ay natapos na para kay Ricardo. Ang audit niya ay tapos na. Alam niya kung ano ang kaniyang kailangang gawin. Pagkatapos ng lecture ni Ginong Montejo, mabilis na lumabas ng silid-aralan ang mga estudyante. Dala-dala ang takot at kahihiyan na nadama nila para kay Leo. Si Ginong Montejo na naliligo sa satisfaction ay abala sa pag-aayos ng kaniyang mga gamit nang lapitan siya ni Ginoong Cruz, na ngayon ay wala ng anumang bakas ng pagiging kalmado. Ang kaniyang mga kasamang security ay nagbigay ng signal sa principal na si Mr. De La Cruz na umalis muna. Sinabing mayroon silang confidential discussion tungkol sa audit findings. Naiwan si Gung Montejo at si Ricardo sa silid, na ang tahimik na kapaligiran ay biglang naging mabigat at puno ng tensyon. Gung Montejo, simula ni Ricardo, ang oses ay malalim at hindi nagbabago, tila tunog ng malaking orasan na nagbabalita ng katapusan. Ang inyong demonstrasyon kanina ay sa katunayan epektibo, ngunit mayroon akong isang katanungan tungkol sa inyong disciplinary methods.
Si Gong Montejo, na naniniwalang pupurihin siya ni Ricardo, ay umayos ng tindig. Magtanong lamang po kayo, Ginoo. Transparent po ako. Ang goal ko lang po ay makagawa ng mga highly disciplined na leaders. Sa ganitong environment, kailangan pong maging matigas para matuto sila. Ang mga mata ni Ricardo ay tiningnan ang guro. Ang tingin ay mas matindi kaysa sa nauna. Ang audit namin ay hindi lamang tungkol sa current methods, ganyang Montejo. Ito ay tungkol sa integrity ng eskwelahan. Mayroon kaming natanggap na ulat na verify na ng aming team tungkol sa isang insidente ilang araw na ang nakalipas. Isang insidente kung saan ang isang estudyante ay napilitang kainin ng papel bilang parusa sa kanyang pag-uugali. Alam mo ba ang tungkol dito? Sa sandaling iyon, ang kulay sa mukha ni ganyang Montejo ay biglang nawala. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ang kanyang isip ay nagmadaling maghanap ng escape. Isang kasinungalingan na pwedeng gamitin. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang kanyang composure. Ginoong Cruz, wala po akong alam na direct na insidente ng pagpapakain ng papel. Ang kaniyang pagtanggi ay malabo at puno ng hesitation. Kung ang tinutukoy ninyo po ay ang stern lecture ko sa isang estudyante tungkol sa poor performance niya at ang pagkalat ng rumor na iyon, masasabi kong misinterpretasyon po iyon. Masyado po siyang emosyonal. Gumamit po ako ng metaphor tungkol sa pagkain ng inyong mga salita o eating your mistakes bilang aral. Metaphor? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay nanatiling kalmado. Ngunit ang intensity nito ay lalong tumindi. At ang metaphor na iyon ay ginamit sa isang bata na alam mong nagugutom, Gungi Montejo. Walang dignidad ang inyong ginawa at ang inyong pagmamataas kanina, ang pagpahiya sa kanya dahil sa luma niyang gamit, nagpapakita lang ng inyong pattern ng pag-uugali. Ginoo, ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Kung hindi po sila didisiplinahin ng ganito, sisirain po nila ang standard ng eskwelahan. Sigaw ni Ginong Montejo, sinubukan niyang ibalik ang kontrol sa konversasyon sa pamamagitan ng pagiging agresibo. Hindi ko po hahayaang sirain ng isang poor, underperforming scholar ang aking legacy rito. Nginisyan lamang siya ni Ricardo. Isang ngiti na hindi kailanman nakita ng guro. Isang ngiti na puno ng contempt at finality. Legacy, ulit ni Ricardo. Dahan-dahan siyang naglakad palapit kay Ginong Montejo na halos mapaatras. Inilabas niya ang isang ID mula sa kanyang briefcase, hindi investor's ID kundi ang official charter ng St. Ignatius Royal Academy. Ganidim Montejo, hayaan mong iwasto ko ang iyong misunderstanding, sabi ni Ricardo, at sa sandaling iyon, tuluyan niyang inalis ang fasad. Ang kanyang boses ay naging mas malakas, mas authoritative. Ang boses ng isang tunay na CEO na nagdidikta ng fate. Ang pangalan ko ay Ricardo Alcantara. Ako ang nagtatag at ako ang nag-iisang may-ari ng eskwelahan na ito. At ang estudyanteng tinatawag mong poor at underperforming, ang batang pinakain mo ng papel, ang batang pinahiya mo kanina dahil sa luma niyang backpack. Huminto si Ricardo, tiningnan si Jim Montejo sa mata at ibinigay ang final blow. Siya si Leo Alcantara. Siya ang junior ko. Siya ang anak ko. Ang mga salitang iyon ay tila concrete wall na biglang bumagsak kay Ginong Montejo. Ang kaniyang mundo na binuo sa arugansya at supremacy ay biglang gumuho. Ang kaniyang hininga ay tumigil. Ang kaniyang puso ay humampas ng napakabilis. At ang kaniyang suit ay tila biglang naging mabigat. Ang mukha ni Ricardo, na blank lang kanina, ay naging mukha ng galit na ama at ruthless employer. Ang lahat ng security ni Ricardo na naghintay sa labas ay dahan-dahang pumasok at tumayo sa tabi ng kanilang boss na para bang handa silang umaksyon sa anumang sandali. Sa isang iglap, naging arena ng parusa ang silid-aralan. Si Ginong Montejo ay napapikit. Ang kaniyang paningin ay umikot at ang mundo ay tila gumawa ng isang somersault. Ang kaniyang mga tuhod ay nanghina
At kung hindi lang siya agad na humawak sa gilid ng desk ni Gumao Montejo, malamang ay bumagsak siya sa sahig. Ang realisasyon na ang kaniyang biktima ay ang anak ng school owner mismo at ang investor na kaniyang pinagmamalaki ay ang owner na kaniyang minamaliit, ang shock ay labis na nagdulot sa kanya ng pakiramdam na mawawalan siya ng malay. Pumunta ka sa opisina ng principal ngayon din, Gumao Montejo. Utos ni Ricardo. Walang pagbabago sa tono. Kailangan nating pag-usapan ang termination mo at ang damage na ginawa mo sa aking anak. Ang audit ay tapos na. Ang daan patungo sa opisina ng principal ay tila isang walang katapusang walk of shame para kay Gumao Montejo. Ang kaniyang mga tuhod ay nangangatog, ang kaniyang dibdib ay masikip, at ang kaniyang arrogance na kaniyang sandata sa loob ng maraming taon ay biglang natunaw at nag-iwan sa kaniya ng pakiramdam ng labis na pagkahiya at pagkatalo. Sa kaniyang likuran, tahimik na naglalakad si Ricardo Alcantara na ang bawat hakbang ay tila tunog ng judicial gavel na nagbibigay ng huling hatol. Ang kaniyang mga security ay nagbabantay, sinisigurado na walang sinuman ang makakaistorbo sa final reckoning na magaganap. Pagdating sa opisina, nakita ni Ginong Montejo si Mr. De La Cruz, ang principal, na nakatayo malapit sa kaniyang desk. Ang kaniyang mukha ay putlang-putla at ang kaniyang mga kamay ay nasa likod ng kaniyang katawan, nanginginig. Para siyang isang sundalo na naghihintay ng parusa para sa kasalanan na hindi niya ginawa. Ang silid ay pormal at maluwag, ngunit ang tensyon ay nagdulot ng bigat sa hangin. Gang Montejo, umupo ka. Utos ni Ricardo na hindi nagabalang umupo sa silya ng principal, sa halip ay tumayo siya sa gitna ng silid na tila siya ang hukom. Si Mr. De La Cruz ay nandito upang maging witness sa official termination mo at also para matuto sa consequences ng neglecting ang integrity ng faculty. Nagmadaling umupo si Ginong Montejo. Sa wakas nakabawi na siya mula sa shock at pinalitan niya ang kaniyang panlulumo ng isang huling desperadong pagtatangka na mag-apila. Ginoo, Mr. Alcantara, pakiusap bigyan ninyo ako ng pagkakataon. Alam kong nagkamali ako, pero ang intensyon ko po ay para sa disiplin. Hindi ko po alam na si Leo ay inyong anak. Kung alam ko po, hindi ko po gagawin iyon. Nagpapakita lang po ako ng consistency sa lahat ng estudyante, mayaman man o mahirap. Huwag mong gamitin ang ignorance mo bilang depensa, putol ni Ricardo. Ang boses ay matigas. Hindi na mahalaga kung sino ang kanyang ama. Ang mahalaga, siya ay isang bata. At bilang isang guro, ang iyong trabaho ay hindi ang abuse o humiliate, kundi ang magturo at mag-aruga. Hindi ako nag-resign dahil gusto kong makita kung gaano kalalim ang iyong arogansya. Ang performance mo kanina sa klase, Ginong Montejo, ang pagpahiya mo sa luma niyang backpack, iyon ang final nail in the coffin mo. At tungkol sa kung bakit ako nag-iwan ng proxy at hinayaang tumakbo ang eskwelahan nang hindi ako nagpapakilala, dagdag ni Ricardo, tumingin siya kay Mr. De La Cruz. Yun ay para makita ko ang tunay na takbo ng eskwelahan, kung sino ang loyal sa principals at sino ang nagpapakain sa kanilang ego. Sa pasamaang palad, Gendong Montejo, ikaw ay isa sa mga huli. Dahan-dahang lumapit si Ricardo sa isang malaking monitor sa sulok ng opisina. Sinabi mo na misinterpretasyon ang insidente ng papel. Sinabi mo na metaphor lang iyon. Kaya't hindi ko kailangan ang resin mo. Kailangan ko lang ang truth para sa official record ng termination mo. At mayroon akong evidence para rito. Pumindot siya ng ilang commands sa isang tablet. Ang monitor ay umilaw at ang security footage mula sa hallway at loob ng classroom ay biglang nagpakita. Ang date at time ay eksakto sa araw at oras ng insidente. Ang St. Ignatius ay may state-of-the-art security system, paliwanag ni Ricardo. Kinuha namin ang high-definition video mula sa kamera na nakatago sa itaas na may audio recording. Sa screen,
kitang-kita ang lahat. Ang close-up ni Leo na nagugutom, ang kaniyang desperadong pag-amoy, sa papel, ang galit na mukha ni Ginong Montejo. Ngunit ang mas nakatatakot ay ang audio. Malinaw na maririnig ang matatalim na salita at paninira ni Ginong Montejo at ang matinis na tunog ng pagpuniti ng papel at ang pag-iyak ni Leo habang sa pilitan niya itong ipinasubo. Si Ginong Montejo ay napasigaw ng mahina at tumakip ng mukha. Ang visual at audio ay overwhelming. Ang kaniyang tunay na kalupitan at sadismo ay naroon, documented sa full display. Hindi na siya makapagdahilan o makapagsinungaling pa. Ang bawat sandali ng kaniyang arogansya ay recorded at ngayon ay gagamitin laban sa kaniya. Ayan ang metaphor mo, Guy Montejo. Sabi ni Ricardo, ang boses ay malamig. Hindi lang ito grounds for termination. Ito ay grounds for criminal charges sa child abuse. Pero dahil owner ako ng eskwelahan, at hindi ko gustong sirain ang reputasyon ng institusyon dahil sa iyo, bibigyan kita ng isang clean slate sa isang kondisyon. Si Guy Montejo ay tumingala. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Ano po iyon? Aalis ka ng walang anumang severance pay. At bukas na bukas din, kailangan mong humarap sa faculty at sa board upang mag-public apology ka kay Leo at sa kaniyang ina. Iyon ang moral lesson na kailangang matutunan mo. Hindi ko hahayaang umalis ka ng walang aral. Pagtatapos ni Ricardo, kailangan mong makita ang katotohanan at ang kabulukan ng iyong pag-uugali. Napasigaw na lamang si Ginong Montejo sa sobrang hiya at panghihina. Ang lahat ng kaniyang tapang ay naglaho. Alam niyang ang kaniyang karir ay tapos na. Ngunit ang public apology ang magsisilbing humiliation na hindi niya kailanman inakala. Tumango siya na parang isang basag na manika. Ang karma ay nagsimula na at ang susunod na bahagi ay ang public execution ng kaniyang pride. Kinabukasan, ang katahimikan sa board meeting room ng St. Ignatius ay tila isang malamig na pader. Ang kwarto na karaniwang puno ng pagtatalo at mga desisyong pinansyal ay naging venue ng isang moral hearing. Nakaupo sa isang mahabang mesa si Ricardo Alcantara na ang kaniyang authority ay ngayon ay hindi na maitatago. Sa kaniyang tabi, nakaupo si Amelia, ang ina ni Leo, na kalmado ngunit may bakas pa rin ng sakit sa kaniyang mga mata. Si Leo ay nasa tabi niya, tahimik at matamlay, hawak-hawak ang kamay ng kaniyang ina. Na tila naghahanap ng lakas. Ang prinsipal, si Mr. De La Cruz, at 2 miyembro ng board ay naroroon din. Ang kanilang mga ekspresyon ay pinaghalong takot, pagkaalarma at kahihiyan. Pumasok si Ginong Montejo, sinamahan ng isang security personnel na tila nagbabantay na hindi siya tumakas. Ang guro, na dating naglalakad ng tuwid at mayabang, ay ngayon ay yumuyuko. Ang kanyang muka ay namamaga sa luha at kakulangan sa tulog. Ang kanyang mamahaling suit ay tila isang costume na hindi na bagay sa kanya. At ang kanyang arrogance ay pinalitan ng isang matinding panlulumo. Ang pagpasok niya ay nagdulot ng isang collective gasp mula sa board members, na ngayon lang niya nakita ang kanyang kalunos-lunos na kalagayan. Pinaupo siya ni Ricardo sa silya na nakaharap mismo kay Leo at Amelia. Ginong Montejo, nagsalita si Ricardo. Ang boses ay seryoso at walang emosyon. Ikaw ay narito hindi para magdepensa, kundi para harapin ang consequence ng iyong mga aksyon. Pinatawag ko si Leo at si Amelia upang makita mo ng diretsyo sa kanilang mga mata ang pinsala na idinulot ng iyong arogansya at alupitan. Tumingin si Ginong Montejo kay Leo. Ang bata ay hindi nagpakita ng galit. Ang nakita niya ay walang malay na takot, isang selyo ng trauma na kanyang nilikha. Pagkatapos, tumingin siya kay Amelia na ang tingin ay puno ng dignity at sorrow, hindi revenge. Ang paghaharap na iyon
ay mas masakit kaysa sa termination notice. Ang sakit na nararamdaman niya ay dahil sa kahihiyan, ngunit ang realization na ang pride niya ang sumira sa buhay ng isang inosenteng bata ay mas matindi. Montejo, may instruksyon ako sa iyo, patuloy ni Ricardo. Hindi lang ito formal na resignation o termination. Ito ay public admission ng error. Umingi ka ng tawad kay Leo sa kanyang ina at sa institusyon at gawin mo iyon ng may buong katotohanan. Lumamig ang kanyang lalamunan at ang mga unang salita na lumabas sa kanyang bibig ay halos hindi marinig. Amelia, Leo, ako, I am sorry. Hindi iyan sapat, matalim na sabi ni Ricardo. Sabihin mo ang dahilan ng iyong paghingi ng tawad. Sabihin mo ang katotohanan. Napilitan si Ginong Montejo na umayos ng upo. Kinuha niya ang isang malalim na hininga. At ang fasad ng pagiging perpekto ay tuluyang nag-iba. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi luha ng piti sa sarili, kundi luha ng shame at regret. Leo, nagsalita siya. Ang boses ay naninginig, ngunit mas malinaw na ngayon. Humingi ako ng tawad sa pagpapakain ko sa iyo ng papel. Ang aking ginawa ay hindi aral, kundi labis na kalupitan at pang-aabuso sa tapangyarihan. Wala akong karapatan na ipahiya ka sa harap ng klase dahil sa backpack mo o sa status mo. Ipinagpalit ko ang tungkulin ko bilang guro sa kahambugan ng aking sarili. Ang pag-amin na iyon ay tila nagpaluwag sa bigat na nararamdaman niya sa dibdib. Tumingin siya kay Amelia. Patawarin mo ako, Amelia. Hindi ko nakita ang struggle ng anak mo dahil masyado akong abala sa pagpapayabangan. Naging bulag ako sa gutom at hirap na dinadala niya. Ang pagmamataas ko ang nagdulot sa akin na maging walang puso. Ang St. Ignatius ay itinayo para magbigay ng edukasyon at sinira ko iyon sa aking arrogance. Tumahimik ang kwarto. Si Amelia, habang tinitingnan ang guro na ngayon ay nasa kaniyang pinakamahinang kalagayan, ay dahan-dahang tumango. Wala siyang sinabing salita. Ngunit ang kaniyang tango ay nagbigay ng isang malinaw na mensahe. Pinatapawad kita bilang isang tao, ngunit ang iyong kasalanan ay mayroon pa ring parusa. Ginong Montejo, salamat sa full disclosure. Sabi ni Ricardo, ang inyong pag-amin ay ire-record. Ito ang huling pagkakataon na makikita mo ang St. Ignatius bilang isang guro. Ang inyong teaching license ay ire-refer sa governing body para sa review batay sa evidence na aming nakuha. Haharapin mo ang mga consequence sa labas ng eskwelahan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kaniyang arrogance ay pinalitan ng humility. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya na inayos ang kanyang sarili. Hindi niya na inayos ang kanyang damit. Ang paghingi ng tawad na iyon ay ang final blow sa kanyang pride. Natapos ang kanyang karir, hindi dahil sa incompetence, kundi dahil sa pagkabulag sa sarili niyang kahambugan. Ang board members ay nagbulungan at si Mr. De La Cruz ay huminga ng maluwag. Si Ricardo ay tumingin kay Leo, yumuko at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Tapos na iyon, anak, hindi na babalik ang masamang guro. Walang sinuman ang magpapahiya sa iyo o gagamitin ang ating status laban sa iyo. Ito ang closure na kailangan ni Leo. Ang Part 11 ay natapos sa pag-amin ni Gaming Montejo at ang formal na pagpapatupad ng kanyang pag-alis. Ang susunod na bahagi ay ang public announcement ni Ricardo na magiging huling paalala kay Ginong Montejo bago niya harapin ang kaniyang karma. Isang emergency assembly ang ipinatawag kinabukasan sa main auditorium ng St. Ignatius Royal Academy. Halos lahat ng guro, kawani at mga estudyanteng nasa senior high ay naroroon. Ang kapaligiran ay tahimik at punong-puno ng curiosity at matinding tensyon. Hindi ito karaniwang pagtitipon. Sa entablado, nakatayo si Mr. De La Cruz, ang principal.
na may kasamang matatanda at pormal na lalaki na may seryosong muka, si Ricardo Alcantara. Wala nang nagtatago sa pagkakakilanlan ni Ricardo. Ang buong faculty ay nagulantang nang malaman nilang ang investor na nag-iikot kamakailan ay ang tunay at nag-iisang may-ari ng eskwelahan. Si Mr. De La Cruz, na nanginginig ang boses, ang unang nagsalita. Mga kasama at mahal naming mga estudyante, mayroon tayong kailangan harapin ngayon, isang sitwasyon na naglalagay ng malaking stain sa integrity at values ng ating institusyon. Ang miyembro ng ating faculty, si Gong Montejo, ay pormal nang tinanggal sa serbisyo, effective immediately. Ang anunsiyo ay nagdulot ng malaking bulungan sa audience. Maraming guro ang hindi makapaniwala. Ito ay hindi simpleng resignation, patuloy ni Mr. De La Cruz. Sinundan ang mahigpit na script na ibinigay ni Ricardo. Ang pagtanggal kay Gong Montejo ay dahil sa labis na misconduct at gross violation ng students' dignity. Matapos ang thorough investigation na pinamunuan mismo ng may-ari, napag-alaman na gumamit siya ng cruel at inhumane punishment, kabilang ang pagpilit sa isang estudyante na kainin ang isang piraso ng papel bilang parusa. Hindi namin kailangan pang magbigay ng mas maraming detalye, ngunit sapat na ang malaman ninyo na ang aksyon na ito ay isang krimen laban sa ating mga core values. Pagkatapos nito, dahan-dahang tumabi si Mr. De La Cruz. Tumayo si Ricardo Alcantara sa podium. Hindi siya mukhang mayaman o mayabang. Mukha siyang isang ama na nasaktan at isang lider na seryoso sa kaniyang misyon. Ang kaniyang presensya ay nagdulot ng absolute silence. Magandang umaga sa inyong lahat. Simula ni Ricardo, ang boses ay kalmado ngunit may steel sa ilalim nito. Ako si Ricardo Alcantara at ako ang may-ari ng eskwelahan na ito. Sa loob ng maraming taon, pinili kong manatiling behind the scenes dahil naniniwala ako sa mga managers na inilagay ko. Ngunit nang makita ko ang abuse na nangyari sa loob ng mga pader na ito, hindi na ako pwedeng manahimik. Ang estudyanteng pinahiya at inabuso ay ang aking sariling anak, si Leo. Kaya ang parusa kay Gong Montejo ay hindi lamang termination. Ito ay isang public service announcement para sa inyong lahat. Huminga siya ng malalim. Ang pagtanggal sa kaniya ay dapat maging isang aral sa etika ng pagtuturo. Hindi angkop sa eskwelahan na ito ang mga guro na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para manira o mang-api. Hindi natin kailangan ng mga elitist na naniniwalang mas mataas sila kaysa sa mga estudyante. Ang pagiging isang guro ay isang vocation ng servant leadership. Isang vocation kung saan ikaw ay nagbibigay ng kaalaman at hope, hindi fear at shame. Tumingin siya sa mga mukha ng faculty, isa-isa. Nalaman naming ang bata ay nagugutom. Nagugutom dahil sa personal struggle ng kaniyang pamilya. At sa halip na kainisan at asikasuhin ang kalagayan niya, ginamit ito ng isang guro para lalong saktan ang kaniyang dignity. Ito ang pinakamatinding pagbagsak ng morality na pwedeng mangyari sa isang institusyon ng edukasyon. Mula ngayon, ang standard natin ay simple. Empathy bago ego. Respect bago rules. Kaya't ang aking huling paalala sa inyong lahat, patuloy ni Ricardo, ang kaniyang tinig ay lumalakas, ay ito. Kilalanin ninyo ang inyong mga estudyante. Alamin ninyo ang pinagmumulan ng kanilang problema. Huwag ninyong hatulan ang isang bata sa kaniyang performance sa isang exam o sa brand ng kaniyang backpack. Ang tunay na halaga ng eskwelahan na ito ay hindi nasusukat sa tuition fee o sa ranking nito, kundi sa kabutihan at paggalang na ibinibigay natin sa bawat bata, mayaman man o naghihirap. Idineklara niya na magkakaroon ng mandated seminar para sa faculty tungkol sa child psychology at basic needs assessment. Anumang pag-uugali na nagpapakita ng arogansya o kawalang awa tulad ng ipinakita ni Gong Montejo ay hahantong sa immediate termination. Ang karma
ay gumagana sa hindi inaasahang paraan. Pagtatapos ni Ricardo matapos makipagkamay kay Mr. De La Cruz. Isang guro na nagmalaki sa kanyang kapangyarihan ay ngayon ay hinubaran ng lahat ng iyon sa harap ng kanyang peers. Tandaan ninyo, sa huli, ang karma ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbalik sa iyo ng enerhiya na iyong ibinigay. Ang energy ni Ginanguga Montejo ay pride at cruelty. At iyon ang kanyang babayaran. Maaari na kayong bumalik sa inyong mga klase. Ang mga tao ay umalis sa auditorium ng tahimik. Ang bawat isa ay nagdadala ng isang mabigat na realisasyon. Si Ginanguga Montejo ay hindi na isang issue ng gossip, naging siya si the lesson. Ang kaniyang public humiliation ay ang final act ng kaniyang parusa, nag-iwan ng isang lasting impression sa buong komunidad. Ngayon, handa na si Ging Montejo na harapin ang kaniyang karma sa labas ng mga pader ng eskwelahan. Lumipas ang mahigit 7 buwan at ang mga pader ng St. Ignatius Royal Academy ay muling napuno ng buhay at sigla, ngunit may malalim na pagbabago sa kultur nito. Ang mandated seminar ni Ricardo Alcantara tungkol sa empathy ay nagbunga. Si Leo, na ngayon ay malaya na sa takot at gutom, ay naging masigla at lumabas ang kaniyang likas na talino. Ang mga guro ay naging mas sensitibo sa kalagayan ng kanilang mga estudyante at ang mga pagtulong sa mga nangangailangan ay naging priority ng school administration. Si Leo ay nag-aaral na ng walang pangamba. May masayang ngiti sa muka at ang luma niyang backpack ay napalitan man ng bago, na natili siyang mapagkumbaba at laging handang tumulong. Ang bawat sandali ng kanyang pag-unlad ay isang panalo hindi lang para sa kanya, kundi para na rin kay Ricardo at Amelia, na nagpapatunay na ang dignity ng isang bata ay hindi mababayaran. Samantala, sa labas ng gated community ng St. Ignatius, ang buhay ni Gugula Montejo ay naging isang walang katapusang parade of consequences. Ang kanyang lisensya sa pagtuturo ay tuluyan ng binawi dahil sa mga charges ng child abuse na inilabas ng governing body, batay sa video evidence ni Ricardo. Ang kanyang extensive network sa mga elite schools ay biglang nawala. Ang dating nakasanayang luxury at status ay napalitan ng isang constant struggle para mabuhay. Ang kaniyang mga credit cards ay puno ng utang at ang dating kaniyang mga kaibigan ay tinalikuran siya dahil sa kahihiyan na idinulot niya. Ang arugansya na nagpuno sa kaniyang buhay ay nagdulot ng malaking vacuum nang ito'y mawala. Walang skill si Ginang Montejo bukod sa pagtuturo at pagpapayaman ng kurikulum. At ang bawat job application niya ay agad na tinanggihan dahil ang kaniyang pangalan ay nasa blacklist na ng mga educational institutions. Sa huli, napilitan siyang gawin ang pinakamababang trabaho, ang pinakahuli na kaniyang inasahan, pagbebenta ng merienda sa gilid ng kalsada. Isang hapon, sa mataong kanto malapit sa isang bus stop, makikita si Ginang Montejo. Nakaupo siya sa isang maliit na folding chair sa likod ng isang improvised table na puno ng turon at banana cue. Ang kaniyang dating designer clothes ay napalitan ng simpleng t-shirt at apron na may grease stain. Ang kaniyang mga kamay na dating bihasa sa paghawak ng chalk at grading paper ay ngayon ay may bahid ng mantika at asukal. Ang kaniyang mukha ay tired, walang bakas ng dating pride na kaniyang dinadala. Ang tunay na gutom ay ngayon niya nararanasan, ang gutom na financially at emotionally gulong-gulo. Sa bandang huli ng hapon, habang nag-aayos siya ng kaniyang paninda, isang mamahaling itim na sasakyan ang dumaan at tumigil sa traffic light na malapit sa kaniya. Sa loob ng sasakyan, nakita ni Gumingong Montejo ang pamilyar na mukha. Si Amelia Alcantara ang nagmamaneho at sa passenger seat nakaupo si Leo. Nakatingin si Leo sa kanyang school uniform, tawa ng tawa
habang nagkukwento sa kanyang ina tungkol sa field day. Nakita ni Ganggang Montejo ang stark contrast ng kanilang mga buhay. Ang anak na pinahiya niya dahil sa gutom ay ngayon ay nagpapakita ng joy at abundance, habang siya naman ang queen ng akademya ay nagbebenta ng merienda para lang makakain. Hindi niya inasahan ang susunod na mangyayari. Nang mag-green light, hindi agad umalis ang sasakyan. Nag-abot si Leo ng kanyang kamay at palihim na inilabas ang isang sandwich na nakabalot sa foil na inihanda ni Amelia para sa kanya. Isang peanut butter and jelly sandwich, ang kanyang paborito. Lihim na binuksan ni Leo ang bintana at itinuro niya ang sandwich sa direksyon ni Gining Montejo. Nagulat si Amelia sa ginawa ng kaniyang anak, ngunit hinayaan niya ito. Hinintay ni Gining Montejo na umalis ang sasakyan, ngunit bago ito umandar, muling tumingin si Leo sa kanya at itinago ang sandwich sa gilid ng traffic post malapit sa kanyang mesa. Ngumiti si Leo, isang ngiti na walang malice, kundi puno ng pure kindness at forgiveness. Pag-andar ng sasakyan, tumayo si Gining Montejo. Montejo, ang kaniyang puso ay biglang bumigat. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ang sandwich. Ang simpleng sandwich na iyon ay mas malaki pa sa anumang sweldo na kanyang natanggap. Naupo si Gining Montejo sa kanyang silya at dahan-dahang kinain ang sandwich. Habang ningunungaya niya ang fresh bread at matamis na filling, dumating sa kanya ang climax ng kanyang karma. Ang bata na kanyang pinakain ng papel dahil sa gutom ay siya ngayong lihim na nagbigay sa kanya ng tunay na pagkain dahil sa gutom niya. Ang aral ay simple at masakit. Ang kababaang loob ay hindi nakikita sa title o paycheck, kundi sa act of kindness sa isang taong nangangailangan. Ang karma ni Gining Montejo ay hindi ang paghihirap mismo, kundi ang pagkatuto ng aral ng humility sa pamamagitan ng kabaitan ng taong kanyang sinaktan. Sa wakas, nauunawaan niya ang tunay na bigat ng gutom at ang halaga ng dignity. Ang kanyang buhay ay nagbago na. Ito na ang kanyang new beginning, isang simula na puno ng pagpapakumbaba at acceptance ng kanyang naging kalagayan.